XL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Kasama ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Malacanang hands off sakali hindi bumalik sa bansa sina Senator Revilla at Senator Estrada na kapwa-akusado sa kasong plunder. Ekonomiya ng Pilipinas, apektado na ng tensyon sa agawan sa West Philippine Sea. Yung foreign trade lang, may epekto yan. Ano? Pangalawa, alam naman natin na maraming Chinese tourists sa Pilipinas, nabawasan. Malaysia na ipag-ugnay na sa Philippine Police Authorities kaugnay sa pagdukot naman sa isang Pinay at isang Chinese national na mahininalang Abu Sayyaf sa Sabah. DOH nagbabala sa mga mahilig mag-swimming. Jellyfish o dikya posible raw makalason. Haba yung parang tentacles. At pag nabahiran ka nun, mataas yung toxic yung venom. Yung venom can affect the heart. Balitang negosyo, compressed work week ipinatutupad na mahigit sa 500 establishmento. At balita sa ibayong dagat, paghanap sa black box na nawawalang Malaysia Airlines. Sinimula na. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes. Abril 4 na tayo, 2014. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Live tayo sa DWNX 91.1 RMN Naga, DZRS 1179 RMN Sorsogon, DZRC 873 RMN Legazpi at sa DXIC 711 RMN Iligan. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo mga kasama sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. RMN News Panahon. Pinaghahanda na ng mga kinukula ng mga residente sa Eastern Visayas at Mindanao sa inaasahan pong epekto sa pagpasok sa Pilipinas ngayong weekend ng isang low pressure area. Bagamat nasa karagatan pa sa silangan ng Southern Mindanao ang weather system, malaki daw po ang posibilidad na ito ay tuloy maging bagyo na tatawaging Domeng kapag nakapasok na ng PAR. Patungo ito sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao pero posibleng tumaas at gumilid ng Luzon. Una itong dadaan sa karagatan bago tumama sa kalupaan pagsapit ng Martes o Miyerkules sa susunod pong linggo. Ngayong weekend ay may iral din na northeasterlies na hangin. Kahapon naman umabot sa 35.3 degrees Celsius. Mainit ang pinakamainit na temperatura ang naitala sa Metro Manila, habang sa Tugigaraw ay pumalo sa 37.2 degrees Celsius. Live via satellite. RMN News Nationwide. Ipinaubayan na ng Malacanang sa Bureau of Immigration ang pagkilo sa sandali hindi bumalik ng Pilipinas ang 2 sa 3 senador na akusado mga kasama sa kasong plunder. May kinalaman po sa pork barrel fund scam. Inihag ito ng Malacanang sa harap na rin ang agam-agam ng publiko na baka tuloy ang takasan ni Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. ang kinakarap nilang kaso sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, bagamat nagbigay po ng katiyakan sina Estrada at Revilla na babalik pa rin ang bansay pagkatapos ng biyahe nila, ipinaubayan na rin anyan nila sa Immigration Bureau ang responsibilidad para matyak na haharapin nila ang kanilang kaso sa korte. Kasalukuyan pong nasa Israel si Revilla kasama ang pamilya, habang nasa Amerika naman si Estrada.
Senate Protection Custody. Minungkahi na oposisyon sa 3 senador na kinasuhan ng plunder. Kasama natin sa Balita Live, Kondibata. RMN Report. Iminungkahi ng isang mambabatas mula sa oposisyon na isailalim sa Senate Protective Custody ang 3 senador na nakasuhan ng plunder dahil sa pagkadawit sa 10 billion pork barrel scam. Ayon kay Gabriela, Representative Luz Ilagan, maaaring humiling sa Sandigan Bayan sina Senators Juan Ponce Enrile, Ramon Revilla Jr. at Jinggoy Estrada ng Senate Custody sa ilalim ni Senate President Franklin Drilon. Ito ay upang magampanan pa rin ng mga nakasuhang senador ang kanilang tungkulin at responsibilidad sa bayan habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Pero agad naman kinontra ni Ilagan na ang protective custody ay hindi nangangahulugan ng special treatment sa 3 senador. Anya, ito ay isang option lamang para magawa ng mga mambabatas ang kanilang trabaho bilang mga halal ng tao at hindi pa naman sila napapatunayang guilty sa nasabing kaso. Tinutuloy ni Ilagan na ang ganitong proteksyon ay naibigay na rin sa mga kaalyadong mambabatas na bumuo noon ng Batasan 5 na pinangunahan naman ni dating bayan muna Representative Satur Ocampo. Kasama mo mula sa Kamara, Kondibata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headline. Nababahala naman ang ekonomista si Professor Ben Jokno sa maging epekto sa ekonomiya ng bansa sakaling pong umigting ang tensyon sa usapin sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod rito ng paghahain ng memorial o written argument ng Pilipinas sa United Nations Arbitral Tribunal na pinalagan ng China. Sa interview ng RMN kay Jokno, ngayon pa lamang na wala pang official economic sanctions ang China laban sa bansa ay may epekto na ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Partikular pong naapektuhan anya ay ang foreign trade, turismo ng bansa at ang malaking salaping ginagastos ng Pilipinas sa hukbong sandatahan na maaari sanang itulong na lamang sa mahihirap. Yung foreign trade lang, may epekto yan. Ano? Pangalawa, alam naman natin na maraming Chinese tourists sa Pilipinas, nabawasan. So wala pa yung official sanction. Pangatlo, siyempre, dahil nga pinaghahandaan din natin, tulit na pinalalakas natin ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, malaking pera ang ginagas natin sa mga aeroplano, sa mga barko na pang-militar. Kung walang ganyan sigalit siguro, dapat nagagamit natin yung sa pagtulong sa mga mahihirap natin, di ba? Dahil po dito, pinayuhan ni Jokno ang pamahalaan na sa kabila ng mga iringan sa mga pinag-aagawang teritoryo, panatilihin pa rin ang Pilipinas ang diplomasya sa China. Nakikipag-ugnay na rin ang Malaysian Police Attaché sa mga Philippine Police Authorities kaugnay naman sa ginagawang follow-up operation sa pagkakadukot sa isang Pilipina at Chinese national sa isang resort sa Simporna, Sabah. Una nang pinaniniwalaan na posibleng ang grupo pa rin ng Abu Sayyaf ang nasa likod po ng insidente. Sa ngayon ay ginagalugad na ng mga security forces ang sea borders nito malapit sa southern Philippines kung saan ay pinaniniwalaan pong dinala mga bihag. Kinilala naman ang mga biktima ng sina Gao Huayuan, 29 anyos mga kasama mula Shanghai, at si Marcy Dayawan, isang Philippine staff ng Singamata Resort. Una nang kinumpirma ng Malaysian Police na sinalakay ng 6 na mga armadong lalaki ang nasabing reef resort at parsang dinukot ang mga biktima. Nagpaalala na ang Department of Health sa publiko lalo na mga maliligo sa dagat lalo na ngayong kasagsagan po ng summer. Mainit. Maliban kasi sa paglalagay ng sunblock sa balat, magiging dapat daw ho'y mapagbantay din kayo sa tubig na paliliguan para maiwasan na madikitan o salakayan ng jellyfish o dikya. Ang paalalang yan ng DOH ay kasunod na rin na insidenteng kinasangkutan ni Ann Curtis matapos atakihin ng Bax jellyfish habang nagsushooting sa Batangas. Ayon kay Health Undersecretary Teodoro Herbosa, maaari palang tamaan po na matinding rashes at allergies ang sinumang madikitan ng jellyfish. Nagkakatalo lamang daw yan sa venom o lason na taglay na isang dikya, kung saan matinding sakit daw ang dulot nito na maaaring humantong pa sa heart failure. Ang venom ng jellyfish ay lumalason sa puso, nervous system at balat ng isang biktima na nagdudulot ng matinding muscle pain, pagsusuka at mabilis na pagtaas ng blood pressure. Yung mga all stings bites ng mga animals, merong reaction dyan. Pag matindi ang reaction, meron yung tinatawag na anaphylactic shock na napakatindi, hindi makahinga, tapos namamaga ang mukha, tapos talagang very severe. Pero most of the time, kailangan din silang matingnan sa ospital. Hindi naman mamamatay, pero bibigyan din ng ng injections ng epinephrine to actually subside yung sting.
Kaya naman po, pinayuhan ng Department of Health na bago magtampisaw sa dagat, sakin na walang dikyat, dapat ay magkaroon din ng kaalaman sa pagbigay ng first aid sa mga posibleng mabiktima nito. Maraming dikya doon sa beach, hindi natin ina-advise na mag-swimming, lalo na yung mga bata. Pwede ka talagang masting. Tapos pag nakakita ka ng dikya, lumalangoy ka, lumabas ka na sa tubig. Doon ka na lang sa sand maglaro. Si Health Undersecretary Ted Herbosa sa interview ng RMN. Live via satellite. RMN News Nationwide. Talagang po natin ang usapin ng PDAP, mga kasama. Ang Department of Justice at National Bureau of Investigation ay tinatrabaho na ang ikatlong batch nakakasuhan sa PDAP scam. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Sinimulan na nga ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pagkalap ng mga ebidensya laban sa iba pang individual na dawit sa pork barrel fund scam. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, tinatrabaho na nila ang kaso para sa pagsampa na ikatlong batch ng mga sangkot ay mga mambabatas at ilang individual. Sa ngayon, kumakalap na sila ng mga ebidensya laban sa mga personalidad na nasa listang isinumite ni pork barrel fund scam whistleblower Ben Harluy na umuning nakinabang sa magitan ng mga peking NGOs ni Janet Lim Napoles. Umaabot aniya sa mahigit 100 pangalan ng mga mambabatas na nasa listahan ni Luy. Samantala, tuloy din ani De Lima ang preliminary investigation ng Ombudsman hinggil naman sa second batch sa mga kinasuhan, hinggil pa rin sa pork barrel scam. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, mahigit po sa 500 establishments na ang nagpapatupad na ngayon ng tinatawag na Compressed Work Week. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, sumabot na sa 544 na mga establishmento ang voluntary po nagpatupad ng flexible work arrangement para daw mas mapahusay pa operasyon ng kanilang negosyo, yung competitiveness at saka yung productivity. Sa halip na 8 oras, may mga empleyado nagtatrabaho na ngayon ng dagdag na 2 oras depende sa shifting at meron ding pang-umaga, pang-hapon at pang-gabi. Sa pamamagitan ng nasabing sistema ay mas makatipid ang mga kumpanya sa gasto sa kuryente at tubig, bukod pa sa dagdag pahinga rin sa mga empleyado. RMN News Abroad. Sinimula na ng survey ship na Grand Britannia na HMS Echo yung pagsasagawa po mga kasama ng specific search ngayong araw para mahanap ang black box ng Malaysia Airlines Flight MH370. Nasa search area na rin ang naval vessel ng Australia na Ocean Shield kung saan ay nakakabit ang mga espesyal na teknolohiya ng US Navy na gagamitin sa pagtukoy ng pings ay yung tinatawag na electronic signal mula sa black boxes ng Boeing 777 plane. Ayon kay Air Chief Marshal Angus Yoston, head ho ng Australia Joint Agency Coordinating Center, bagamat halos bumibigay na ang search team sa paghahanap sa nawawalang eroplano, hindi pa rin daw sila susuko. Una na rin sinabi ni Australian Prime Minister Tony Abbott na napakahirap ng paghahanap sa Flight 370 pero hindi anya titigil ang international community hanggat hindi nakikita ang eroplano. 8 nations out there working as one team to common purpose because we need to find this downed aircraft and we need to do everything necessary to get closure on this particular matter. The information we're getting is giving us a lot of good evidence, and I mentioned earlier on the work the investigative team is doing. That's actually the most crucial material or the most crucial evidence that's being presented. Matatandaan pong kapwa mo pila ang mga leader ng Australia at Malaysia na bigyan ng panahon ng multinational team sa paghanap sa eroplano. Live tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Tanghali na tayo ng Biyernes, April 4, 2014. Panoorin po ating naging pagbabalita sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon mga kasama. Kasama nyo serbisyo publiko. Sa alam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1.
Pinakamaraming himpilan. Tama, RMN, radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Sa alas 12:16. Tatak RMN.